Upang lalo pang patunayan ang kakayahang magpagaling ng mga engkanto, nagsaliksik ang aming grupo sa Kanlaon sa kung sino pa ang napagaling ng mga engkantong ito. Dito na namin nakilala ang negosyanteng si Aling Huring. Noong 1984 na magkaroon ng toxic goiter ang ginang at inabisuhan siya ng doktor na delikado kung ooperahan ito. Suwestyon ng kanyang mga kakilala, lumapit na lamang siya kay Dr. Jessie. Nag-try ako, wala sa isip ko. Nang gabi yun, nagtaka ako kasi sabi nila, patay na ang ilaw kasi dumating si doktor. Naghintay lang ako. Alam mo ba na ako pa ang unang tinawag? Sabi na, oh, Huring, bakit nandito ka? Yang goiter mo, malapit na yung pumutok. Sabi niya, delikado. Injection agad. May tumusok dito. Ito. Nung unay duda siya, ngunit napagdesisyonan niyang ituloy ang panggagamot sa kanya. Tumagal muna ng ilang sesyon ang panggagamot bago ang panghuling operasyon sa kanyang leeg. Inopera ako. Mga 1 oras siguro. Parang ginulgo lang ganyan kasi madilim. Sabi ko, Lord, mabuhay pa kaya ako na ginulgol na ganyan? Pagka umaga, malaki na ang bandage. Mga 1 buwan. Tapos ang operation ko, ayos na. Nawala na yung ano ko sa mata. Tapos naayos man. Sabi ko, Lord, totoo pala. Ipinaalam niya sa kanilang pamilya ang milagrosong pagpapagaling ni Dr. Jessie. Makalipas ang ilang taon, isang miyembro pa ng pamilya nila ang nagkaroon ng karamdaman. Si Agnes Joy, anak ng kanyang kapatid. Nasa high school siya nang makaramdam ng labis na pananakit ng ulo dahilan upang di na ito makapasok pa sa eskwela. Dinala ako ni mama doon sa medical center sa Siliman, sa Dumaguete. Dinayagnos ako ni Dr. Tanang yung parang tumor of the brain. Kailangan po talaga operahan para hindi kumalat yung sakit. Takot ako noon. Binibigyan na ako ng antibiotic. Talagang masakit na, hindi ko na kaya. Sabi ko kay mama, baka pwedeng doon ako magpa-opera kay Dr. Jessie or si Dr. Sabo doon sa doon ako dinala. Nagstay ako doon ng 2 months. Dito lang ako inoperahan. Pagkagising ko ng umaga, may bandage na yung ko. Pero nung time na inoperahan talaga ako, mararamdaman mo talaga na parang hiniwa ng konti, tapos may binunot na parang ugat yata yun. Sa awa ng Diyos, narilib po ako. Hindi na po kami bumalik ng hospital o kung ano. Mula noon, nawala ang sakit na iniinda ni Agnes Joy. Ngunit nanumbalik ang mas malalang sakit noong 2005 nang nagtatrabaho na siya. Bagaman sinubukan nilang magpatingin sa doktor, pinili nilang magpagamot sa isang albularyo na di umano'y nagsisilbing instrumento rin sa panggagamot ni na Dr. Jessie. Matapos ang ilang sesyon, nawala ang kanyang sakit. Noong 2010 naman, nang maaksidente ang sinasakyan ni Agnes dahilan upang magkabukol ito sa ulo. Dinala siya sa ospital at sumailalim sa x-ray at laking gulat niya nang makita sa resulta ang bakas ng operasyon niya kay Dr. Jessie at Dr. Sab. Ang sinabi sa akin ni Dr. Rivera ng Cebu Doctor, sabi niya, kailan yung huli mong operasyon? Sabi ko, Dok, hindi naman ako inoperahan. Sabi niya, saan ka na admit? Yung last na admission mo. Sabi ko, hindi naman po ako inadmit. Wala akong history na hospital ako. Talagang kinukulit niya ako kasi lumabas yung result na x-ray. Sigurado ka, Joy, hindi ka talaga na. Sabi kasi, nakikita dito yung may visible operation in the mastoid area sa right side ng head mo. Sabi ko, Dok, hindi talaga. Wala talaga akong Dok. Magandang gabi, Pilipinas!